Hello, what's up? This is Scotman back again for another video. Yung pag-uusapan natin today is about random Android tips lang po ulit tayo, okay? So baka hindi nyo pa alam ang mga features na ito ng Android nyo, pues try natin na i-recall sa inyo, or baka napapansin nyo na ito dati, hindi nyo na alam kung para saan. Ito po yun, okay? So, unang-una, sa mga namang problema po na ang messenger nila is delay. Delay po dumating, delay yung ang response, delay yung notifications. Minsan nga hindi pa nga nagno-notify. Baka makatulong po ito sa inyo, okay? So, ang gawin nyo lang po, open nyo po ang inyong messenger. Okay? Pag na-open na, click nyo po yung recent. Itong recent na to sa baba. Alright? And then, kung mapapansin nyo, yan, may lock na po yung nakalagay po. Paano po malalagay yung lock na yan? Ilalock nyo po kasi ang inyong messenger sa recent apps. Kasi para hindi po siya patayin ng Android system nyo or ng optimizer nyo. Di ba may mga Android optimizer mga smartphone natin? Madalas, hindi naman siguro lahat, pero madalas meron ganun kasi optimizer. So, ang ginagawa, tinatanggal nila or pinapatay nila pansamantala yung app. So, in case na importante talaga sa inyo yung messenger app nyo at yung mga notifications na binibigay ng messenger nyo, ang gawin nyo lang, i-click nyo yung logo nya. Meron po kasi nakalagay dyan na lock. Yan o, lock. Pag kinlik nyo yan, lalabas na nga yung lock na yan na logo. Papansin nyo siya lang yung may lock dyan na app. Kapag ginawa nyo po yan, magiging at least priority na siya or hindi na siya i-optimize, hindi na rin siya tatanggalin ng inyong Android optimizer kung ano man na meron sa inyong mga smartphone para makatipid kayo ng battery. Hindi na po siya pakikialaman, siya lang nag-iisang hindi pakikialaman ng Android optimizers nyo. So, usually, nag-work naman to mga around 80 to 90% of the time. Pero syempre, nakadepende pa rin yan sa signal ng smartphone nyo, yung mobile data. Baka naman papalya-palya talaga yung signal ng smartphone nyo. Wala tayong magagawa dyan. Pero 80 to 90% of the time, nag-work po ito. And actually, this is, just so you know, this is Lenovo Legion Y700. Kilala to sa mga, namin nagre-reklamo nito sa group na delay nga daw yung kanilang mga messages Lenovo Y70 and Y700. Ito po yung isa sa mga tekniko dyan, is nilalako po yung messenger, and then kahit na-clear po natin yan lahat, pagbalik po natin, hindi po siya natatanggal. Nandun lang siya lagi. Okay? So, testing naman natin kung makakatanggap nga siya ng, hindi pa natin ino-open, diba? Kinlear na natin, o clear. Wala, ay siya matanggal. Sabi rito. So, try natin mag-message kung matatanggap niya agad yung message. Okay? Mataba. Send. So, ngayon, try natin kung makakapag-send tayo ng isang message. Okay? Try mo natin isang sticker kung mag-notify siya. Yun, no? Nag-notify agad. Kamusta ang mataba? Yun, no? Nag-message, nag-reply agad. So, yun po. Nag-notify agad, I mean. So, yun. Try ko naman mag-send ng picture, wallpaper. Okay. So, nag-work po kapag ganun. Okay, like I said, 80 to 90% of the time, posible pa rin hindi siya mag-work kasi depende pa rin sa mobile data nyo at sa yun, speed na smartphone nyo. Pero 80 to 90% of the time na improvement is, I think, is still an improvement. Okay? So, yun yung una. Pangalawang tip is, alam nyo ba na yung power saving mode ng mga smartphone nyo ay kayang i-limit ang performance ng smartphone nyo? Power saving, ito, ganito, yung may ganyan, no? Power saving, yan. Kaya niyang i-limit ang performance ng smartphone nyo up to 70%. Yes, 70% para makatipid ng battery. Yan ang purpose po niyan. Ibababa niyo yung performance, ibabagsak niyo yung performance, ililimit niyo yung lahat ng activities na sa background. Of course, the internet, babawasan niya rin yung interval ng refresh rate, so on and so forth. So, yun po purpose. Para maipakita ko sa inyo, click natin to. Long press nyo lang po, power saving nyo, kung anong lalabas. Ito sa Samsung ito, I'm not sure kung same nang lalabas sa inyong mga smartphone. Pero basically, same concept pa din naman, up to 70%. Limit CPU speed up to 70% kapag inactivate nyo po yung power saving mode. So, pwede ko po siyang i-activate or hindi, or pwede kong bawasan ito mga to. Like, kunwari, palitan ko ng power saving mode tayo. Palitan ko ng, ayoko ng 5G, tapos off ko lang itong dalawang to. So, itong tatlo lang ang gusto kong gawin niya. Turn off ang always on display, limit CPU speed, decrease brightness by 10%. Okay? So, i-on na natin. Yun ang mangyayari niyan. Mangyayari niyan is medyo may konting delay na rin siguro yung messenger ko dyan, malamang.
hindi rin ganun kalakas ang internet ko, and possible na hindi rin ganun kaganda ang performance nito sa gaming. Okay? Pero sa mga magtatanong po dyan, I'm not sure ba't tinatanong pa nila kung makakasama ba ito sa smartphone nila kapag lagi naka-on. Hindi po. Mabuti nga po ito sa smartphone nyo. Okay? Napaka-okay nga po nito sa smartphone nyo. Provided na hindi nyo kailangan yung performance na sinasabi na 70% na nawala. Kasi nga, like I said, pinakita ko sa inyo kanina, in-off niya yung 70% ng performance. As you can see, in-off niya. So, 30% lang ang performance na gumagana once na ina-activate nyo to. So, kailan naman pwedeng best gamitin ang ganitong feature? Usually, maganda tong gamitin kapag nasa biyahe kayo. At ang kailangan nyo lang naman ay mga notifications lang ng mga mga apps nyo. Chat, call, yun lang. Yun lang kailangan nyo. Hindi nyo siya gagamitin na smartphone nyo for gaming. Hindi nyo kakailanganin yung sobrang lakas na power for other stuff, or hindi kayo mag-edit ng video. I-on nyo na lang to. Sa akin kasi, most of the time naka-on ito kasi para mas matagal yung battery. Naabot siya ng 2 to 3 days kapag medyo hindi ako ganun humahawak ng battery kasi busy ako magtrabaho. So, i-on ko to. Yes, inaabot po siya na at least 2 days. Usual na nito kapag gano'n. So, basically, kapag ginawa nyo ito, ay nakalagay 2 days, 2 hours siya inabot. So, basically, kapag ginawa nyo ito, mas makakatipid kayo. Again, hindi po siya advisable for gaming. And safe po ito gamitin kahit lagi nyo pong gamitin. Like, always yung naka-on. Okay lang po. Safe po yan. Pangatlong tip. Alam nyo ba na another feature dito sa flashlight, nakita ko to recently lang sa isang video din, na kapag nilong press natin yung flashlight, pwede pala natin baguhin yung brightness natin. Pwede hindi masyadong bright, okay? And super bright. Depende sa pangangailangan nyo kung gaano kakailangan nyo yung liwanag. So basically, nilalagay ko lang yan siyempre sa gitna and hindi naman ang default. Pero pag tingin nyo, kailangan nyo pa na mas maliwanag. Yun nga lang, pag tinaasan nyo yan, mas malakas sa battery, of course, okay? Mas mainit din siya, mas mabilis iinit yung smartphone kung nasaan nakalagay yung flash. Nakalagay na natin kung lumiliwanag nga siya. You know? Hop, 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 baba natin. Yan ang pinakamalabo niya. And pag tinataas natin, yun. So, ilagay natin sa 3. Yan po. Okay, just in case lang hindi nyo alam. Ako, recent ko lang ito nalaman, admittedly. Talagang, meron palang gano'n. Nakala ko hindi na-adjust yun. But then, meron palang gano'n. Okay, pang-apat na tip. Okay, sa pang-apat na tip, basic lang to. Alam nyo ba na kapag inopen nyo ang Facebook account nyo sa web browser, like Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, kahit anong web browser, kapag ino-open nyo yun, try natin i-open. Facebook. Alam niyo ba kapag ino-open natin yung Facebook natin, account natin dito, is pwede nating i-download itong mga video na to ng direct. Hindi nyo na kailangan ng downloader. Okay? Ang gawin nyo lang, sa Panginoon po yan nga pala yan, Panginoon TV. Ang gawin nyo lang, long press nyo lang yung video, ayun, lalabas na po. Download video, pwede nyo na pong i-download direct yung mga video sa Facebook nang hindi nyo kailangan ng extra downloader. Okay? Facebook po yan sa Facebook. So, yun po yung pang-apat. And then, pang-5. Sa pang-5 naman, kung naghahanap po kayo, sa mga nagtatanong naman po ito sa mga comment section kung saan daw nila pwede i-download yung mga wallpaper ko kagaya nito, pues, punta lang po kayo sa Telegram account ko. Gumawa na po ako ng Telegram para sa inyo lang. Yan, napakarami po. Yan, para sa inyo lang, para ilagay ko lang yung mga wallpaper na ginagamit ko. Okay? So, iwan ko pong link dito sa video description, yung link ng Telegram na to. And nandun po lahat ng wallpaper na ginagamit ko. Press nyo lang po. High quality po yan, don't worry. Talagang pagka ginamit nyo is maganda, malinaw po sa smartphone nyo. So, yan. Isa-isayin lang natin. Teka, nag-loading. Siyempre, kailangan nyo po ng internet dito, ha. Telegram po ito, eh. Teka, malaking file yun, ibig sabihin. 5 MB, kaya pala. So, yan. Mas napapansin nyo, marami po yan. Mahaba po yan. Actually, kayo na lang po mauumay. Nandito na po lahat. Inipon ko, kinumpile ko lahat ng mga wallpaper ko. Just in case na gusto nyo lang po yung mga wallpaper ko. Free po yan. Wala po kayo babayar. Don't worry. So, yan. Join lang kayo sa aking Telegram wallpaper. Libre po lahat yan. Pwede nyo po i-download at gamitin as wallpaper. Sobrang dami po niyan. Di pa po tayo matapos-tapos. Ayan. So, natuloy-tuloy lang tayo. Marami na nag-join actually ng mga members. Kasi iniwan ko to last time dun sa Windows to Android na video ko. Nandun yung kasi yung link. Pero iwan ko dito sa video na to, yung link na to para magamit nyo. So, yun po yung mga random Android tips lang para sa inyo po. I hope naging helpful dito kahit pa paano. And kung meron ditong feature na hindi nyo pa pala alam at na bigay ko sa inyo yung info, sana consider nyo rin mag-like, mag-iwan ng like man lang, or kung di pa kayo subscribe, like and share. Hanggang doon lang. This is Cotman. Sa susunod ulit, I'll talk to you again soon.